Peace, hello mga kaibigan, mga viewers, it's me again, Rodel's TV, dito po sa isang park, actually dito po sa UP Diliman, UP Campus. Ngayon po, iniba ko naman po yung content ko ngayon, base sa isang request. Kaya shout out po dun sa nag-request, at sana makahanap tayo ng mga interview dito. So tatanungin lang natin kung pabor sila o hindi. Dito po, ayan po siya, dito sa tinatawag na charter change or chacha. Okay po, diretso na po tayo sa video. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ito po, may nakita pa akong mga estudyante. Tanungin natin dito sa ating content ngayon. Hello mga kuya, mawalang galang na sa inyong apat. Ako si Kuya Rodel nyo and welcome sa Rodel's TV. Ito kasi yung napili kong content ngayon, base rin sa request ng aking mga viewers. Ito yung charter change or chacha. Ngayon, ang pinakatanong ko lang dito, kung papabor ba kayo o hindi. Then yung konting knowledge mo. Ikaw muna, anong name mo? Andres po. Andres. Ikaw, sir? Daniel po. Ikaw? Vince po. Vince, ikaw? Marco po. Okay, unahin natin si Andres. Sir, ito yun, yung pinakatanong ko. Meron ka bang idea sa charter change or chacha? Meron general idea naman po kasi sa history class po madalas nituro po yung original po na yung lumang chacha po ni Marcos Sr. And then recently nga po dahil nagkaroon po ng movement para or naipasa po ata as far as I know yung recent na charter change ni Bongbong Marcos po ngayon. Kaya Yes. medyo may idea. Yes, ikat kita dyan. Kasi nung March 19, 2024 lang, so dun sa third and last hearing sa plenaryo, dyan sa mga congressman, ay na-approve siya. Ngayon, Segundo lang. ngayon, ito yun ang sinasabi nila, yung chacha daw or charter change, ito daw yung posible na solusyon sa kalagayan ng bansa natin. Anong masasabi mo doon? Sa tingin ko po, hindi po. Hindi, Malayo bakit? Po. Kasi Bakit? ang charter change po, sige po, at sa konteksto po muna ng kasaysayan, tingnan po muna natin. Originally po kasi, yung charter change po, gamit po ito ni Marcos Sr. para ma-control po yung power historically po. So, nag-propose po siya ng charter change in order na makip po niya yung kanyang presidency nga po noon, which is na-reject nga po siya. So, kaya po nagkaroon ng batas militar noong panahon. Ngayon naman po, kung titingnan natin, meron pa rin pong mga similarities sa lumang charter change saka sa charter change po ngayon ni Bongbong Marcos na Jr. So makikita natin nandyan pa rin yung 100% na foreign ownership policy na sinasabi basically na yung mga foreign investors pwede silang mag 100% ownership ng mga business dito sa Pilipinas. So kung titingnan natin anong mangyayari sa ekonomiya ng lokal na mga MSMEs na mga businesses kung hahayaan natin na magkaroon ng 100% foreign ownership dito sa Pilipinas. So sa tingin ko, maganda siyang bagay para sa mga investor na abroad or foreign, pero kailangan natin pag-isipan kung sino ba talaga yung kailangan pagsilbihan ng mga batas na ginagawa ng presidente natin or ng mga gobyerno natin. Dapat ba para sa mga dayuhan ito or dapat para sa mga Pilipino? So ayun po, sa palagay ko, hindi po siya yung daan para sa reforma na gusto po natin mangyari. Okay, ito last question Ito napansin din ng karamihan sa tuwing magkakaroon ng chacha or charter change, 'di ba ang daming mga nagre-react lalong-lalo na itong sabihin natin ito, number 1 to, ito mga religious sector Meron ka bang idea bakit sila nagre-react? Or bakit sila kontra? Ngayon sa religious po na side, wala po akong masyadong alam, pero siguro kung sa panig naman po ng mga estudyante po, for example, naiintindihan ko po kasi dahil magkakaroon na rin po ito na epekto sa educational na sector dahil nga po magkakaroon ng foreign ownership. So, maaaring maapektuhan din po yung mga educational na sectors nga po natin. Pero sa side po ng religion or sa religious sectors, wala po ako masyadong alam. Okay, pinakalas na na tanong So, pabor ka ba o hindi? Hindi po pa po. Hindi. So, give me bigyan natin yung mga viewers natin ng konting dahilan lang. Actually, nasabi mo na, pero yung pinakadahilan mo, bakit? Siguro dahil mas pinagsisilbihan po niya yung mga dayuhan kaysa po sa mga lokal na or sa mismo mga Pilipino po, which I think dapat ang prioridad po natin, especially ng gobyerno, ay yung mga taong Pilipino po. Wow! Okay. Andres, di ba? Apo. Okay, napakaganda ng sagot mo, Sana itong iba natin may interview ay may idea din, Okay, Andres, thank you. Ngayon, papayagan kita, naguhitan mo kung pabor ka o hindi. Ito, bibigyan kita, Tapos pakita natin sa mga viewers, para ika nga ay wala silang masabi. Ayun.
Okay. Andres, thank you ha. Ito mga kaibigan, mga viewers, ano. Punta tayo dito sa dalawang kasamahan ni Andres, ano. Okay. Ito. Same question lang, ano, same question lang. Tinapos ko lang si Andres kasi napakaraming alam ni Andres eh. Classmate nyo siya. Okay, ito. Meron ba kayong idea, ikaw muna sasagot, ano? Pag sinabing charter change or chacha? Meron naman po. Sige, ano yun? Ano po, taga UPLB po talaga ako. Los Baños? Opo. Okay. Tapos ano po, may ginawa po doon na Feb Fair po na madalas po nagsasabi po sila ng mga panawagan. Tapos nabanggit din po doon yung chat. Charter change. Opo. So ano yung naaalala mo na meron bang kahalagahan ito? Na, O wala? Ano po, parang di po kami agree. Oo. Kasi po parang yun po nga po, kagaya po na sinabi ni Andres dahil po dun sa parang magkakaroon po ng mga ownership po yung mga ibang bansa. Oo. Na sa tingin ko naman po parang wala naman pong parang benefit sa mga Pilipino. Parang sa mga Speaking of investors, ownership, ano, para sa inyo mga kabataang estudyante, ano, mas maganda magkaroon ng ownership yung sariling kalahi natin, ano, hindi dun sa ibang bansa, ano. Oo. Kasi siyempre, taga ibang bansa tapos parang mananaig sila dito, di ba? So, to make the story short, pabor o hindi? hindi po. Okay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon na guhitan mo, no? Tapos pakita natin sa mga viewers. Eto siya. Hawakan mo to. Tapos papakita natin. Ano? Okay, 2-0 na. Okay. Well, anong name mo again? Vince po. Vince. Thank you very much, ha. Thank you po. Ito mga kaibigan, no? Dumako naman tayo kay Marco. Marco, mawalang galang ulit. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo. Ano? Marco, ito, same question lang dito sa dalawang mong kaibigan, kay Andres at saka kay Vince. Ano? Ito, meron ka bang idea sa charter change or chacha? Kasi ito yung matunog ngayon eh. Sige, yung ano mo lang, idea mo lang, yung masasabi mo lang. Oo. General idea po is parang nasabi na po ng mga kaibigan ko po. Pero nowadays po kasi sa constitution po natin, like madami pong pwedeng i-revise or i-reform tulad po ng mga economical provisions po. So, ba't pa po natin i-revise? Parang yung nga po, parang sabi po nung ni Andres po, parang ginagamit lang po nila yun para ma-extend po yung power nila. Ayun, yun nga yung talagang nasa isip ng karamihan eh. So, ang parang talagang nasa isip ng karamihan, ako bago ako kinandak itong interview ito, parang extension nga ito eh. Okay. Maliban doon sa yung idea mo na yan, yung opinion mo na yan, meron ka bang gustong idagdag? Wala naman po. Nabanggit na po nila. Okay. So, pabor o hindi? Hindi po. Hindi. Okay. Pakihawakan mo itong tallyboard natin, Tapos guhitan mo at pakita natin sa mga viewers. Okay. Okay, 3-0. Okay, thank you, bro. Thank you. Thank you po. Hey, sila mga kaibigan, mga viewers, ito po yung last na classmate nila, nila Andres, si Daniel. Daniel, Yes, okay. Ito na yung pinakatanong ko, May idea ka ba sa charter change or chacha? Onting general idea lang po sa charter change or chacha. Ang una ko pong naisip is bakit po natin need baguhin ang ating constitution? Marami naman pong ibang ways para baguhin ang ating country. And hindi lang po yung constitution. Ang naisip ko lang po kasi is if babaguhin po nila, parang binibigyan lang po natin ang higher people ng mas maraming power po para makontrol ang country natin. And then which makes na parang ang mamamayan, parang hindi nagbe-benefit ang ordinary Filipino natin. Kundi ang nagbe-benefit lang mostly is yung mga nasa taas na position, which parang sinisira lang yung country natin. Yun lang po yung idea ko. Pero ito ma-interrupt kita Pero madalas sabihin kasi nitong mga in charge dito lalo na diyan sa plenaryo, yung mga congressman na yan. Yun daw chacha, sabi nila, ito daw yung maaaring solusyon sa kalagayan o problema ng ating bansa. Believe ka ba doon? Anong masasabi mo doon? Hindi po eh. Alam naman po natin na sa palagay ko Okay, po, opinion mo lang, sa sige. opinion ko po na may iba pa pong paraan para baguhin ang ating sistema ng country para matulungan po ang lahat. At hindi lang po ito sa pamamagitan ng pagbabago ng constitution natin.
Oo. Kayo bang sa inyong mga estudyante ba, napapagdaanan ba yan? Anong subject nyo ba yan? Ito, political science? Hindi po namin, sa course po namin, hindi po namin napapag... hindi po Pero po- at least kahit papaano may idea ka, no? Opo. Ito, last question. Ano, Andres, meron kang Ano idugtong? po, madalas po kasi dahil yung UP is very active nga po sa mga social movement. Oo. Meron pong madalas may mga primers po or mga flyers po na Oo. pinapabigay po regarding yung certain mga topics or issues na currently ongoing nga po. So, alam ko po recently dahil nga po nung nasa pinaka-peak po yung charter change nga po ni Marcos, nagkaroon po ng mga demonstration po dito sa harap po ng Palma Hall. Palmahol. Mga movement. Opo. Oo. Ng ilang mga grupo ng mga estudyante at mga guro po staff. Na hindi pabor. Opo, na sinasabi po nila kung anong po ba yung chacha, kung Oo. bakit hindi dapat ipursu, or kung bakit Oo. dapat tutulan to. So, Oo. ayun. Pero, ayun nga po, hindi naman po lahat ng UP student naaabot nito. So, ayun po, sana po yung ito maging daan rin po na mas Oo. Itong malaman video po na to, ito. Okay, balik tayo kay Daniel. Ito, Daniel, Yes po. Ito, last question ko na ito sa iyo. Ito, hindi naman sila mga politician, Ito, sabihin natin doon sa mga religious sector. Bakit talagang, very, yung matatawag natin, sabihin natin na talagang kontrang-kontra sila pagdating sa ganito? Sa religious sector po, hindi ko po masyado alam talaga. Oo. Kaya wala po ako masyadong opinion. Pero hindi lingid sa iyo na talagang kontra sila. Ah, O sabihin natin may naririnig-rinig ka lang. Sige, okay lang kung hindi mo sabihin. hindi ko po alam. Hindi mo talaga alam. Okay. So, Pasensya na po. eto na, pinaka-final talaga na Pasensya na ha. Okay lang. Pabor o hindi? Hindi pa po. Hindi pabor. Okay, sige. Hawakan mo yung tally board ko tapos pakiguhitan mo. Pakita natin sa ating mga viewers. Okay. So ito po mga kaibigan, mga viewers, ang hindi pabor 4, pabor 0. Okay. Thank you po. Okay. Pwede bang ipon-ipon kayong 4? Yan. Okay sa inyong 4 ha. Welcome again sa Rodel's TV and salamat sa time na binigay nyo sa akin Okay, meron ba kayong gustong i-shoutout? Wala naman po. No to charter change. No to charter change. Okay. Thank you. Busy lang mga kaibigan, mga viewers, Ito may nakita pa po tayong isang estudyante. Hi sir, mawalang galang na Bigyan mo lang po ako ng konting time Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Anong pangalan po nila? Serafin Bravo po. Serapin Bravo. Ito, tapos sa estudyante Apo. Okay. Ngayon, ito yung naisip kong content base rin sa request ng ng aking mga viewers. Ito yung charter change or chacha. Meron ka bang idea diyan? Sa pagkakaalam ko po, yung charter change nga po yung parang umuusong issue niya yun sa ating mga Bayan, sa ating bansa. Kasi nga po, may parang balak baguhin yung ating mga elected officials sa constitution. Kaya siya, pinag-iinitan niya yun. Oo. So, ano yung masasabi mo dahil nung March 19, Opo. 2024, yung third and last hearing dito sa plenaryo ng mga congressman ay na-approve na siya. Oo nga po. Narinig ko nga po yan and nung una ko po siyang narinig parang nagdududa na po ako kasi nga hindi ko rin po sigurado yung magiging Kahihinatnan. Opo, bali yung magiging transparency din po nung gobyerno sa pagbabago nilang balak gawin. Kaya yun nga, nagdududa po. Oo. Tapos ito yung last question ko Yes po. bakit itong mga religious sector, religious group ay hindi rin pabor dito? May opinion ka ba diyan? Malabo po pero siguro para sa akin po yung iniisip ko lang po kasi since magbabago nga po yung or may balak silang amendahan yung constitution. Yung since malaking papel din po yung ginaganap ng ating Mga religious sector. Opo. Maaaring maapekto po yung magiging expression pati yung mga ginagawa po nila kaya kung sakali since democracy po nga tayo ngayon pag nagbago ang constitution marami pong posibleng mga ipagbawal o paano ba? Maraming parang gustong ipatupad. Opo, Na hindi papabor sa taong bayan. Na maaaring hindi po siya
para sa human life, ganon. Hindi po siya wala po siyang dignidad value. Kaya ayun, hindi lang din siya sa taong bayan kundi sa mga religious sectors po. Okay. Pinali, pabor o hindi? Hindi po. Okay, pakihawakan mo itong ano natin, ano, yung tally board, ano. Iaalaw kita na guhitan mo, ano, para then ipakita natin sa ano, no, sa taong bayan, sa ating mga viewers. Okay, sige. Ayan po. Ayan na. So ang score na po ay 5-0. Okay, anong name mo nga ulit, bro? Serafin Bravo po. Serapin. Thank you very much, ha. Thank you po. Okay. Peace, you know, mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po, may nakita akong 5 babaeng mga estudyante, ano, dito sa UP. Okay. Hello mga ate, mawalang galang na, ano. Ako po si Kuya Rodel nyo, ano. Welcome sa Rodel's TV. Ngayon po, ano po ang pangalan niya? Patty po. Ikaw? Sam po. Sam? Lia po. Lia and Ayla po. Kristen po. Christian. So lahat mga Upinian. Ay, isko, lahat isko pala, isko. Po. Okay, ganito. Ito yung naisip kong content, base rin ito sa request ng aking mga viewers, ano. Ito yung tinatawag na charter change or chacha kasi matunog na matunog ito ngayon. Actually, ano, bibigyan ko ng idea. Last March 19, 2024, third and last hearing sa plenaryo, ano, diyan sa mga congressman na yan, ay na-approve na to. Okay? So, ito yung pinakatanong ko sa inyo. Meron ba kayong idea sa charter change or chacha? Sinong unang sasagot? Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Charter change. So, wala kang idea dito. Okay. Ikaw? Wala po masyado. Ah, Not much rin po eh. not much. Ikaw? Narinig na po pero hindi po masyado. Oo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea. Yung charter change, ito yung change nandun na ano, yung pagbabago sa 1987 na constitution natin. So, aamyendahan lang yun. Babaguhin, na totally babaguhin siya. So, aamyendahan lang siya, babaguhin lang siya ng konti na sa isip ng mga congressman, ano, dyan sa lower house, yan daw, charter change or chacha, ang maaaring solusyon sa kalagayan ng ating bansa. So, ikaw muna, ano yung masasabi mo doon? Hindi ko po alam. Parang Ang sabi ng mga congressman ay maaaring solusyon daw ito sa ating bansa. Ano yung knowledge mo dyan? sa tingin ko parang hindi po. May parang iba po pong solusyon. May iba pang solusyon. So, to make the story short, kung papipiliin ka, pabor o hindi, Hindi. hindi ka pabor. O ikaw naman. Parang po may like Ano? Hindi mo ma-explain. opo, So, yung sinabi ko sa iyo, ito ay pag-aamyenda lamang na sa ating 1987 Constitution, sa ating saligang batas na yan, ano, na hindi naman totally babaguhin, aamyendahan lang. Na ang nasa isip nila, talaga nasa isip nila, solusyon daw yan sa kalagayan ng ating bansa. Ano masasabi mo doon? parang po kung meron na po parang hindi na po kailangan baguhin or what not. Kasi halos recently lang din naman po 1987 po. Parang po like So, hindi ka rin pabor. hindi po. Okay, ikaw naman ba, Et? Katulad lang po nung kay Patty, parang mas marami pa pong pwedeng magawa at ibang solusyon po. Oo, para dun sa batas yun, sa 1987 Constitution. So, hindi ka rin pabor o pabor? Hindi rin po. Okay, ikaw naman. Hindi rin po. Kasi katulad po nila, we can find other solutions po. Oo, dito sa kalagayan ng ating bansa. So, ikaw naman. Hindi naman yung copy paste. Hindi, ito nga. Yung simple idea mo dito sa charter change na to bilang isang UP student. Ano? Hindi po ako nanonood. Hindi ka nanonood ng news. Pero kung tatanungin ka, base doon sa inexplain ko sa iyo, pabor ka ba o hindi? Hindi ka pabor. Okay. So, well, hawakan nyo itong tally board, ano. Ngayon, papayagan ko kayong guhitan, ano. Guhitan. Tapos ipapakita natin sa ating mga viewers, ano. Okay. Eto. Guhitan nyo. Okay. Oo. Kung pabor kayo o hindi. Lahat po kami tigisa. Oo, tigi-tigisa. Okay. Yan. Hop. Hop. Ilan kayo? 5. So, ilan na yan lahat? 5. Lahat daw. Ilan na? Bilangin mo lahat.
10. Okay. Sige. Anuhin natin. Ayan po mga kaibigan, 10-0. So lahat hindi pabor. Well, sa inyong sa inyong 5 welcome again sa Rodel's TV and thank you very much ha. Okay. Meron ba kayong gustong i-shout out? Shoutout po sa pamilya ko. Nasaan siya ngayon? Hindi ko po alam. Wala sa bahay, nasaan? Province. Okay. Shoutout po sa mga kaibigan po namin. Okay. Shoutout po sa 7 Jupiter. 7 Jupiter! Okay. Okay. Thank you ha, thank you. Thank you po. Yan po mga kaibigan, mga viewers, yan po yung ating tally board, Yan po. Wala pong pumabor. Ang lahat po ay hindi pabor dito sa charter change or chacha na ito. So ang score po ay 10-0. Okay po. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Yan po, nakapakinggan nyo po yung aking lahat ng in-interview, Lalong-lalo na yung mga kababaihan, Wala silang masyadong masabi, pero hindi po sila pabor sa itong tinatawag na charter change na ito. Kaya sa mulit-muli mga kaibigan, mga viewers, inyo pong subaybayan yung aking mga kalye survey at doon po siya nag-request nitong content ko na ito ngayon, Shout out po sa iyo. Ayan po. Pinagbigyan ko po, napagbigyan ko yung iyong request na charter change, mag-conduct din ako ng kalye survey. Pangalawa, maraming salamat po sa suporta nyo sa aking munting channel and God bless you more and thank you very much.